Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami po muli ay magkasama upang pag-aralan ang iyong salita, makita namin ang inyong kalooban, hindi lamang para sa bawat isa sa amin, kundi para sa inyong iglesia. At ang panalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang magturo sa amin, magbigay ng karunungan at kalakasan upang maunawaan at aming maipatupad, aming masunod ang inyo pong mga katuruan. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa inyo po namin itinatalaga ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Usually, kapag tayo po ay nagbabautismo, ang tugtog ay I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kapag tayo po ay nagpapabautismo, bagamat, sabi nga nila, it's an outward demonstration of an inward reality. Ito'y pagpapahayag ng isang katotohanan sa ating buhay. Subalit, sinasabi nga nila na sa bautismo, it's also a turning point in our lives kung saan ipinapayag natin na talagang we have given up everything for the Lord. Subalit meron pong isa na nung siya'y babautismoan, actually tingin ko good intent naman. Ayaw lang niyang mabasa yung wallet niya. Ang tanong nga doon meron pa bang bahagi ng ating buhay na hindi natin na ipapasakop sa ating Panginoon? Kasi sa bautismo, pinapahayag mo ang iyong pagpapasailalim, ang iyong pagsuko sa kanyang pagiging Panginoon sa ating buhay. Ngayon, aware po tayo na may mga nagtuturo na ang bautismo ay nakakaligtas. Ito po, ang tawag po sa kanila, ang kanilang katuruan ay baptismal regeneration. Ang kanilang paniwala, ang bautismo ay hindi lamang symbolikal, kundi ang bautismo ay ang tawag salvific o ito'y nakapagliligtas. Subalit, we beg to disagree sapagkat it would go against yung pong overall teaching ng Bible about salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Subalit, meron po na mga talata na silang ipapakita nila na para bang pag on the surface, para bang tinuturo nga na makakaligtas ang bautismo. At bagamat ito'y naipaglingkod ko na sa inyo minsan, maganda, balikan ho natin ang Acts chapter 2, verses 38 to 39. And Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself." Isa ito sa mga talata na parang kumukontra doon sa ating tinuturo na ang bautismo ay symbolikal. Na ang bautismo ay pagpapahayag lamang ng naganap sa ating buhay. Submit to baptism as an expression of your salvation experience. We are to submit to baptism as an expression of our salvation experience. Subalit, katulad nga ng mga talatang ito, may mga tinatanggi o hindi, kumbaga may mga hindi matanggap ang katotohanan ng kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos na matatanggap lang sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Last week, kung inyo naalala, kung bubuksan niyo inyong Bible sa Mark chapter 16, verse 16, "He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned." Now, may iba po, nandun na sila sa unang bahagi ng verse na ito. He who has believed and has been baptized shall be saved. But they have to remember na sa mga Hudyo po, sapagkat kung babasahin nga ninyo sa Acts, pagkatanggap, bautismo agad. Kasi nga for them, they know what baptism is all about. Subalit, as we go along in history, habang tumatagal po, nahaluan na ng mga tradisyon, mga superstition, ang bautismo, kaya kumbaga kailangan pa
na magkaroon po ng pagpapaliwanag ng baptismal lesson bago po bautismo ng isang tao. Hindi naman natin tinatanggi na sinabi nga rito, he who has believed and has been baptized shall be saved. Subalit, pansinin natin yung pangalawang bahagi, but he who has disbelieved shall be condemned. Walang nakalagay dyan na siya na hindi nagpabautismo ay mapapahamak. Walang nakalagay dyan na he who has not been baptized shall be condemned. Ang malino sa Biblia, katulad na sinabi sa John, na ang taong hindi mananampalataya is condemned already. Yun ang sabi sa John chapter 3. So ang requirement sa kaligtasan ay pananampalataya, at itong pananampalataya na to, isa sa paraan, sabi nga nila, the initial obedience, ay yung pagpapabautismo. Now, tingnan natin itong Acts chapter 2, verse 38. Did Peter teach that we are saved by water baptism? Faith plus water baptism. Maganda po, tingnan natin sa Book of Acts. Aralin natin, sa mga pagkakataon na nangaral si Pedro, may pagkakataon ba na binanggit niya uli yung tungkol sa bautismo bilang requirement sa kaligtasan? Alam niyo, minsan, bago natin tuloy yung pag-aaral natin, minsan alam niyo, yun ang challenge ngayon sa aming mga tagapagturo, na ang ating hanap, ang mentality natin ngayon bilang mga Kristiyano, ay yung tinatawag na consumer mentality. Anong meron sa akin dyan? Kaya tuloy, sa totoo lang, kung gusto mo talagang, and I'm not questioning their motive, pero kung tutusin, kung gugustuhin mo lang talaga na makilala ka talaga, ang mga paksa mo ay doon lamang sa mga topic na tungkol sa, kumbaga, ang tawag dyan sa media ay felt need. Yung gustong marinig ng tao. Yung sa tingin nila, kailangan nila, pero kung tutusin, pag inaral mo Biblia, ang tawag doon, felt need. Naramdaman mo yung pangailangan na yun, at ang mahirap nito, yung nararamdaman mong pangangailangan, lumalabas na hindi sa lahat ng pagkakataon, yun ang talagang pangangailangan natin. Subalit, ang isang babantayan natin ay yung nangyayari ngayon na lumalaganap yung tinatawag na biblical illiteracy. Na ang isang mananampalataya ay hindi na kayang ipaliwanag maging yung pinakasimple niyang aspeto ng kanyang pananampalataya. Pag tinanong mo tungkol sa kanyang paniniwala, kung anong kanyang paniniwala, kung bakit yun ang kanyang paniniwala, hindi niya talaga maibibigay yung kailangang paliwanag. And that is very sad. That is very sad. Sapagkat tayo mga mananampalataya, ang sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 3, ay dapat na maging handa tayo na magbigay ng paliwanag sa sino mang magtatanong sa atin. Of course, I'm just a text away. Of course, I'm just a PM away. Pero paano kung hindi ako ma-reach? Paano kung nasa dead spot ako? Nasa sementeryo, kaya dead spot. Hindi ba contact? Paano yun? Pwede ba palagi yun? Pag nagtanong yung anak mo, sabi mo, tanong mo kay pastor. Hindi po pwede. Kasi tayo mga Kristiyano, sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos ng buong isip. At kasama, sa pagmamahal sa Diyos ng buong isip, ay yung alam natin kung ano yung ating pinaniniwalaan at kung bakit natin ito pinaniniwalaan. Ngayon, ang malungkot nga, kaya rin may mga Kristiyanong madaling matangay na mga kung ano-anong katuruan sapagkat wala ngang matibay na saligan sa kanyang pananampalataya. And there are times when I teach, I feel like, kapag tayo magulang, hindi ko alam kung problema nyo to, Abby. Pagpakakanin niya ninyo yung anak ninyo. Nasubukan po ba ninyo na yung anak ninyo, puro na lang fried chicken ang gusto? Nangyari na ba sa inyo yun? Sino na nangyari sa inyo yun? Wala nang ibang gustong kainin. Fried chicken na lang. No? Kapag naganda ka ng gulay, ayaw na. Ngayon, gumagawa ka ng technique. Yung mga
Mga matitintik-tik-tik, yung gumagawa ka ng meatballs na may halo ng mga gulay, pero ewan mo, iba talaga dila ng mga batang ito. Lasang-lasa nila eh. Samantala ko, hindi mo makita pagkakaiba eh. Pero sila talaga, pagdating sa gulay, ayaw. Kaya mapalad do kayo kapag ang anak nyo mahilig sa gulay. No? Samantala, hinahuli nyo yan. Ang problema, para tayo yung mga bata, gusto natin puro fried chicken. Gusto natin yung mga malasa. Pero hindi naman ibig sabihin porke malasa, masustansya. At yun yung hamon natin. Na minsan, sabi nga, ang isang danger darating ang araw. Kung bubuksan natin sa 2 Timothy chapter 4, ang sabi po rito, inihula ni Pablo, at sana hindi tayo yung katuparan ng hula na ito. Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths." Mangyari daw po, darating ang panahon na hindi na raw po gusto ng mga tao makinig sa katuruan ng Biblia. Actually, sabi diyan, sound doctrine. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng sound doctrine? Ang ibig sabihin po niyan, pag tinignan natin sa Greek, ay wholesome, healthy doctrine. Ibig sabihin, it brings strength to our souls, to our spiritual life. Pero ang sabi, ang gusto daw ng mga tao, they want their ears to be tickled. And so they would gather for themselves teachers who will tell them what they want to hear. Na may mga Kristiyano who will no longer endure sound doctrine, but will look for teachers who will tell them what they want to hear. Basahin ko sa ang Bible Pinoy version. Ang sabi, dadating ang panahon na hindi na makikinig sa tamang teaching ang mga tao. Susundin lang nila ang mga gusto nila at maghahanap sila ng mga teachers na magsasabi sa kanila na mga gusto lang nilang marinig. I-reject nila ang katotohanan at ang pakikinggan lang nila ay mga gawa-gawang kwento. But I refuse to follow the thread with all due respect to my fellow preachers. Kasi nga, parang magulang, kahit na alam mo na yung anak mo, ito lang ang palaging gustong ulam, syempre, habulin mo pa rin, mapakain ng masustansya yung anak mo. Bawat magulang, kung ikaw ay conscientious, no? You will not go for what is easy. You will go for what will really be good for your children. At ganun din yung dito sa ating church. No? Ang habol natin ay hindi lang malasa, kundi masustansya yung ating pag-aaralan. Kaya may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan pag-usapan ng ganito mga technical na bagay. Katulad dito. Di ba? Kasi si Peter, sabi niya sa Acts chapter 2, totoo naman, repent and be baptized for the forgiveness of sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaya tuloy may iba, ang akala nila, sinuturo ng Biblia na maliligtas tayo ng bautismo. Pero consistent pa si Peter na palagi niyang binabanggit yun. Pansinin niyo example sa Acts chapter 5, verse 31. Ang sabi niya ito, God exalted Jesus at His right hand as leader and Savior, notice this, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Pansinin ninyo na sa pangangaral ni Pedro na ito, magkasama yung repentance at yung forgiveness, but he did not mention about baptism. Ito pa, sa isang pagkakataon naman nangaral si Pedro, ang sabi ni Pedro ito, to him, all the prophets bear witness that everyone who believes in Him receives
forgiveness of sins through His name. Pasilin natin na sa pangangaral na ito ni Pedro, makatatanggap ka ng kapatawaran sa pananampalataya. At doon naman sa isa, sinabi niya sa pagsisisi. Later on, makikita natin na yung repentance at faith ay two sides of the same coin. But dito, mapapansin nyo, hindi rin niya binanggit yung baptism. Kundi sinabi niya, kung sa Acts chapter 5, you have to repent in order to receive forgiveness. Sa Acts chapter 10, sinabi niya, you have to believe in order to receive forgiveness. He did not mention baptism as a prerequisite for forgiveness. Kaya matatanong natin, ano ibig sabihin na Acts chapter 2, verse 38? Repent and be baptized for the forgiveness of sins. Hindi kaya, yun ang pagkakamali rin ng tao, na yung akala mong obvious naman kasi minsan pag may kausap akong ganyan sabi, obvious naman, di ba? Nakasulat naman. Teka muna, hindi porke nakasulat, akala mo na, intindihan mo na. Kasi minsan may mga makakausap ka, sabi nila, babasahin mo na lang Hindi mo na i-interpret. That is actually wrong. Alam niyo kung bakit? The act of reading is an act of interpretation. At kung ano yung bokabularyo mo, kung ano yung background mo, kukulay yon sa pagbabasa mo. Kaya dapat, pag nagbasa ka ng Biblia, aware ka doon sa titawag ng mga biases natin at titingnan mo, paano ba napakahulugan ng tao yun noon? Kasi the act of reading is an act of interpretation by itself. Kaya yung mga nagmamagaling at sinasabi nila, ayan nga, babasahin mo na lang ano yun? It's, sabi nga namin, simplistic. Basahin mo yung kabuuan bago ka tumalon sa conclusion, katulad ng Acts chapter 2, verse 38. Hindi naman natin sisabing, baliwalay mo yung nakasulat. Nakasulat nga repent and be baptized for the forgiveness of sins. Pero intindi mo mabuti yung talata. Kasi example, later on, ganito ang description sa mga tumugon kay Pedro. Sabi sa Acts 2:41, basahin natin, so those who received His word were baptized. And there were added that day about 3,000 souls. Question, ano nauna? Bautismo, pagtanggap? Ano nauna? Bautismo, pagtanggap? Yung kanilang pagtanggap ng salita. At dahil tumanggap sila sa salita, in other words, dahil nanampalataya sila, binautismon sila. Kasi nga, ang requirement sa bautismo, manampalataya ka. Manampalataya ka kasi ang makapagliligtas yung pananampalataya mo, hindi yung bautismo. Ang bautismo ay pagpapahayag lamang ng naganap sa puso mo. It is an outward demonstration of an inward reality or sinasabi ko nga, submission to water baptism is an expression of what you have experienced, the salvation that you have experienced. Nauna po yung pagtanggap bago yung baptism. Now, balikan na natin yung verse. Muli, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, go. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Pansinin mo na natin yung salitang repent. Ano ibig sabihin ng repent? It's more than just feeling sorry. Lagi yung sinasabi sa mga anak ko, anak, hindi sapat ang sorry. Okay? Hindi sapat ang sorry. Iba yung sorry sa forgive me. Kasi ang sorry, Tagalogin natin, ano yung sorry? Hindi patawad yun. Forgive me yun. Ang sorry, ikinalulungkot ko. I'm sorry. Ikinalulungkot ko. Pag sinabi mo sa isang tao, kinalulungkot ko, it is just sad na nalungkot na gano'n ang nararamdaman niya, pero hindi ibig sabihin nun, inaamin mo may pagkakamali ka. Sinasabi mo lang, nalulungkot ka na yun ang naramdaman niya. Kaya, maganda pa rin, nasabi mo, patawad. It's okay to be sorry, but it is not enough. You have to ask for forgiveness. Repentance is not just being sorry.
Repentance, in the Greek, means a change of mind. A change of mind. Magbabago ang isip mo, magbabago ang iyong pananaw. Or sabi nga ng isang author, it means to completely change your mind about Jesus and your attitude to Him. Kasi you have to remember, ang kausap ni Pablo dito, ni Pedro dito, ay mga Hudyo na kasama po doon yung mga nag-demand na ipako ang Panginoon at sinasabi niya, you have rejected the Messiah, now you have to repent, change your mind, and recognize that He is actually the Messiah. Yun ang ibig sabihin ng repent. Yung pagtanggap mo ng katotohanan. At kasama nga doon yung konsepto ng paniniwala. Kaya nga sabi ko, repentance and faith are two sides of the same coin. Siyempre, kung ang repentance ay pagtalikod, meron kang harapin. Kung ang repentance ay pagbawaksi, meron kang yayakapin o may ipapalit ka. So kung repentance from your sins, actually, repentance from your sins is not enough. Di ba? Kasi, tinilikuran mo yung kasalanan mo, para saan? Para kanino? Di ba? Kung tatalikuran mo yan, kasi magagalit asawa ko eh. O ibang repentance yun? Titigil ko na itong kalokohan na ito. Bakit? Nahuli ako ng asawa ko eh. Okay ba repentance yun? Hindi. Selfish yun. Ang tunay na repentance is this. Kumbaga, may inalis kang masama, ang pinalit mo mabuti. Tinalikuran mo ito sapagkat niyakap mo ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng repentance. At tingnan nyo, sabi ko nga, it's two sides of the same coin. Sabi ni Pablo, testifying both to the Jews and to the Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. So, nagbago ka ng isip, tinanggap mo ang katotohanan tungkol sa Diyos at ibinigay mo ang buong pananampalataya mo sa ating Panginoon. At ang sabi nga, again, let me quote John Stott, repentance and faith involve each other. The turn from sin being impossible without the turn to God and vice versa. So yun ang sinasabi ni Pedro dito, repent. Nagbago na kayo ng isip. Tanggapin na ninyo ang katotohanan na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. At dito po, pag tinignan po natin, dito po magkadugtong yung forgiveness. Katulad ng sa ibang pangangaral ni Pedro. Ano sabi yan? Repent for the forgiveness of sin. And I would like to submit before you na yung baptism walang connection doon sa forgiveness. Pastor, nasa sentence, repent and be baptized for the forgiveness of sin. Well, dito papasok na maghukay-hukay tayo ng konti. Maghukay-hukay tayo ng konti. Bakit po? Kasi, yung pong salitang repent, actually sa Greek, makikita mo yun eh. Yung salitang repent, plural. Plural. And then, yung repent for the forgiveness of your sins, yung your doon, plural. So, yan ang magkadugtong. Parang ganito. Di ba, minsan, dapat tinuro sa atin sa English to eh. Subject-verb agreement. O, sa mga kaibigan ko rito, grammar Nazi, di ba, minsan kinikilabutan ka pag yung mga banat wala talaga no? Di ba, pag we, anong kadugtong na verb? Are. Di ba, no? We are here. Pag narinig mo, we is here, para ka nakarinig ng taong kumakalmot sa blackboard. Di ba, no? Diba, walang subject-verb agreement. Dito, yung repent, plural, yung tinutukoy na pinatawad ng kasalanan, plural, therefore, yun ang magkadugtong. Repent for the forgiveness of sin. Therefore, the verb repent must go with the purpose of forgiveness of sin. You repent for the purpose of being forgiven. Pero, medyo technical lang, yung salitang baptized, notice pa pagkakasabi, every one of you. Pag tinignan po natin, on the other hand, the imperative be baptized is singular, setting it off from the rest of the sentence. Kaya po, ang tawag dyan, technically, sa mga nagsusulat, parenthetical. Ibig sabihin po, sabi ni Pedro dito, repent for the forgiveness of sin, and then you get baptized to express that repentance, to demonstrate that repentance.
Yun ang sinasabi sa Acts chapter 2, verse 38. Kasi nga ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Ang bautismo ay pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Ang bautismo ay pagpapahayag ng iyong pagsisisi. Kasi katulad sinabi ni John the Baptist, ang sabi rito sa Matthew chapter 3, verse 11, I baptize you with water for repentance. Ano ibig sabihin ng for doon? Pag tinignan mo, on account of. Ano sabi sa verse? I baptize you with water for repentance. Pag tinignan mo yung for, on account of, on the basis of. Kaya ko kayo binabautismo, ang sabi ni John, dahil nagsisi kayo. Ang bautismo, ito yung pagpapahayag ng pagsisisi, ang nakapagpapatawad yung pagsisisi. Dapat malinaw sa atin yun. Actually, sabi nga sa Tagalog, binabautismo ko kayo bilang tanda na kayo'y nagsisit, nagbalik loob sa Diyos. Yun po ang purpose ng baptism. Sabi nga sa Good News Translation, I baptized you with water to show that you have repented. Kaya po ang bautismo ay, kumbaga po, outward expression of what you have experienced in your heart. Kaya magandang tanong muna, have you repented? Tinanggap mo ba ang Panginoong Hesus bilang yung tagapagligtas? Kasi kung hindi pa, kahit ilang beses isang idang sa tubig, wala akong silbi yun. Anong si-symbolize nun? Kung wala, there's nothing to symbolize sa iyo. Kaya mahalaga po muna, tiyakin natin na tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang ating tagapagligtas bago tayo magpabautismo. Kasi nga, ang baptism shows that you have repented. Baptism shows that you have believed in the Lord. At ang sabi pa rito, bukod sa kapatawaran, may isa ka pang matatanggap kapag nagsisi ka. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And, anong sabi dyan? You will receive the gift of the Holy Spirit. Take note. You will receive the gift of the Holy Spirit. Kasi nga may iba nga, ang paniwala nga, pag ikaw binautismo, doon mo lang matatanggap ang Espiritu dahil mali nga ang interpretasyon sa Acts chapter 2. Pero kung talagang kailangan ng bautismo para matanggap mo ang Espiritu Santo, paano yung nangyari kay Cornelius? Sa Acts chapter 10, ganito po nangyari. Diyan po kayo? Hello? Sa Acts chapter 10, ganito nangyari. Nagkaroon ng vision si Peter. At ang vision na yun, nakakita po siya na nakabaliktad na parachute at may mga laman po mga hayop na hindi o kinakain ng mga Hudyo. Siguro may baboy doon. Siguro may bayawak doon. Sabi nga lang, buti na lang, si Pedro hindi Pilipino. Kasi pag sinabi nila, take and eat, ay, alin dyan ang gusto mo, Lord? Anong luto ang gusto mo? Tapos sinabi ng Lord kay Peter, kumain ka dito. Sabi niya, Lord, ako makain na marumi. At ang sabi ni Lord, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ko na. Hindi yung ibig sabihin nun, na gagamitin mo yung verse na yun, para sabihin, kita mo na, okay talagang kumain ng baboy. May ibang verse para doon, pero hindi ito. Iba yung message ni Lord dyan. Ilang beses ginawa ng Lord yun? Yung pala, inahanda niya si Peter kasi may darating na sundo. Si Cornelius, may nagpakita anghel. At sabi, nakikita ko ang pananampalataya mo, ipatawag mo itong mangangaral na ito. So ang ginawa ni Peter, nag-book siya ng Grab para sunduin si Peter. Pagdating ni Peter, nangaral si Peter kina Cornelius. Actually, pag nabasa mo sa Bible, hindi pa siya tapos magsalita. Bumaba ng Espiritu Santo sa kanila. As I began to speak, the Holy Spirit fell on them just as on us at the beginning. What he was saying, yung naranasan natin sa Pentecost, nangyari din sa kanila. At ang sabi ni Peter, and I remembered the words of the Lord, how he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. At ang sabi ito, if then God gave the same gift to us, referring to the gift of the Holy Spirit, if God gave the same gift to them as He gave to us when we believed in the Lord Jesus Christ,
Who was I that I could stand in God's way? Kaya sinasabi yon. Kasi nagtanong yung mga Hudyo, bakit ka nakisalamuha dyan sa mga hintil na yan? Sabi ni Peter, nung nangaral ako sa kanila, bumaba ang Espiritu. Sino ako para umadlang sa pagkilos ng Diyos? Yung natanggap natin, nung nanampalataya tayo, natanggap din nila. Pansinin po ninyo. Sabi ni Peter, we received the Holy Spirit when we believed in the Lord Jesus Christ. So, ang sinasabi niya, kaya bumaba ang Espiritu Santo kina Cornelius, nanampalataya rin sila. At dahil nanampalataya silang katulad natin, bumaba sa kanila, ipinagkalob din sa kanila, yung natanggap natin, ang Espiritu Santo. At ang sabi nga ng mga Hudyo, when they heard these things, they fell silent and they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Notice, nandun yung believe, nandun yung repentance. Actually, sabi ni Peter, ano pa makakapigil dito? Bautismo na natin. But take note, natanggap nila Espiritu bago sila bautismo. Kaya, to be consistent, you don't interpret Acts 2:38 to say na you need to be baptized in order to receive the Holy Spirit. Kasi hindi na pattern ng Bible. Sa Bible, manampalataya ka, magpaliklob ka, mapapasayo Espiritu Santo. Yun ang sinabi ni Peter na nangyari. Kaya mga kapatid, una, sa mga nabaptized na, as I've said, like last week, I was in a wedding. At sabi ko nga sa umpisa, sa mga may asawa na rito, nawa sa inyong panonood sa ceremony na ito, manariwa sa inyong puso yung mga naging sumpa natin nung tayo'y kinasal. Bumalik sa ating diwa yung panahon na yon that we made a commitment to our spouse. At sa ating mga nabautismo na, even if you have been baptized, even if you have gone through baptismal lesson, always remember that when you witness a baptism, God is also reminding you of the commitment that you have made unto the Lord. Mamaya, nung binautismo ka, hindi wallet yung itilas mo. Para di mabasa. Mayroon pang bahagi ng buhay mo na hindi mo pinasakop sa Panginoon. Magandang ma-remind tayo. Para muli, in our heart, sabihin natin, Panginoon, I rededicate my life to you. At sa mga hindi pa nababautismoan, I would like to extend to you an invitation to finally follow the Lord in the waters of baptism. We are to submit to baptism to express what we have experienced in our hearts. Salvation and the gift of the Holy Spirit. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, that you will receive the gift of the Holy Spirit. But still, even if it is symbolical, it is still significant. Mahalaga po ang bautismo sa ating buhay Kristiyano. Una po, pansinin ninyo, Pastor, sabi rito, in the name of Jesus Christ. May ba kasi technicalin ka pa eh. Sabi sa Matthew 28, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano tamang formula, Pastor? Kapatid, ganito yan. By the way, may nagkamali na intindi dyan. Noong 1914, yan din ang pinagtalunan nila. 1914. Ano nga ba baptismal formula? Sabi sa Matthew 28, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi dito sa Acts chapter 2:38, baptize in the name of Jesus. May isang ganito naging conclusion. Sabi, alam ko na. We baptize in the name of Jesus because Jesus is the Father, the Son, and the Spirit. Patay ka. Nawala na yung Trinity. Hindi ho yun. Hindi, mali yung interpretasyon na yun. Actually, yung Matthew 28, sinabi yan sa mga magbabaptize. Kausap ni Kristo, yung mga alagad eh.
Go and make disciples of all nations. At isa sa paraan is to baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So that was the formula. Ano itong baptize in the name of Jesus Christ? Sabi rito, be baptized in His name, submitting to the humiliation of baptism, which Jews regarded as necessary for Gentile converts only. Alam niyo ba mga Hudyo, para sa kanila di namin kailangan yan. Ang mga Hudyo, mga Hintil kailangan yan. Pero tayo din natin kailangan yan kasi tayo mga pinili ng Diyos. Pero isipin nyo, nung sinabi ni Pedro, magpabaptize kayo. Isipin nyo yung kahihiyan ng mga Hudyo na aminin nilang kailangan ko rin pala ito. Isipin niyo yung kahihiyan ng mga Hudyo na aminin nila na ipapako natin ang ating Mesaya. At ang sabi pa ito, magpapabautismo ka sa pangalan ni Jesus kasi itong Jesus na to, tinalikuran mo, itinakwil mo, pero ngayon niyayakap mo. Submitting to it in the name of the very person they have previously rejected. This would be a clear public token of their repentance and of their faith in Him. And both are signified by baptism in Christ's name. Bakit ka babautismoan? Ibig sabihin, in the authority of Jesus, which means by His authority, acknowledging His claims, subscribing to His doctrines, engaging in His service, and relying on His merits. Yun ang ibig sabihin ng be baptized in His name. Publicly, alam niyo ba ninyo, sa mga lugar na bawal ang Kristiyano o inuusig ang Kristiyano, hahanga ka eh. Because they've never made baptism something private. Sabi ko nga sa inyo, may mga lugar na malamig, nagyeyelo. Dito nga, aircon lang, nagre-reklamo ka pa, maginaw. Isipin nyo to, yung ilog, solid. Ang gagawin nila, bubutasan nila. At dun, magbabaptize. Gawin kaya natin dito yun. Ilan kaya susumpungin ng rayuma sa atin dito? Di ba? Sipin nyo, no? Actually, binabasa ko, sinusubaybayan ko yung mga nangyayari sa mga access-restricted countries. At mas as possible, magagawa nila, hindi yung pastor at yung tao lang. Kung sakali man na talagang dangerous to do it in public view, at least may mga saksi na mga kapatiran. Hindi yung pastor at yung taong babautismo lang. May mga kapatid kasi nga, it's your public declaration na ikaw ay nagpasailalim kay Kristo. In fact, meron ako nabasa, yun ang pagsubok din kung talagang tumanggap yung tao. Kasi madaling sabihin ngayon, tumanggap ka eh. Madaling sabihin, sumabay ka sa panalangin kasi. Pero, lalala ko, may kausap ako, lahat ng tanong ko, may sagot siya eh. Tumanggap ka lang. Opo, pastor, tumanggap na ako. Kinikilala mo ba si Kristo? Ang tanging tagapagligtas. Wala na ibang makapagligtas. Mabuting gawa, hindi makapagliligtas sa atin. Pananampalataya lang. Oo, pastor, alam ko yan. Hindi mo naman alam nasa puso ng tao. So, paano malalaman kung totoo yung sinasabi niya? Paano kung kabisote lang? Parang yung katulad dati, yung mga nangangaral sa bus. Kabisado pa yung mga text, hindi naman, props lang yung Bible eh. Memorize yung speech niya eh. Paano mo malalaman kung totoo talaga tumanggap yung tao? Ang sabi, hamunin mo magpabautismo. Are you willing to make a stand for it? Pag sinabi ng taong, ikaw mo na pag-iisipan ko, then, I will just take it as it is. I will find it hard to recognize kung ikaw'y talagang nanampalataya. Kasi kung ikaw'y nanampalataya, you will find ways to express it. Kaya nga yun ang sinasabi rito. Kasi pag ikaw nagpabautismo, it's a public, clear token of your repentance and faith in the Lord. You are declaring that you're under the authority of the Lord. You're acknowledging that He is the Lord of your life, the Master of your life, that you're holding on to His teachings, that you want to serve Him, that you're depending on His grace. Yun ang ibig sabihin po ng being baptized in the name of Jesus. And so, ang hamon po sa atin, lalo po sa mga hindi pa nababautismohan, submit to baptism
as an expression of your salvation experience. And here's the thing, both repentance and be baptized are commanded. Inutos din. So, ibig sabihin, kapag tayo po, una, siyempre, kailangan, sabi ng Bible, He commanded men everywhere to repent. Importante yun. Para maligtas. Pero pati baptism, kahit hindi nakapagliligtas, iniutos. Ngayon, kung hindi ka pa nagpapabaptize kasi kailangan ka pa dumaan sa baptismal lesson, hindi pa natin pwede sabihin nagkasala ka, nagkulang ka, nagdisobey ka. Pero kung matagal mo lang naintindihan ang konsepto ng bautismo, pero ayaw mo pa rin magpabautismo, delayed obedience is disobedience. Sapagkat baptism is also commanded. And then ang sabi, this promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Pag sabihin, ito pong utos na ito ay hindi cultural. Hanggang ngayon po, this verse is applicable to us. We have to repent. And as a token of our repentance, we are to submit to the waters of baptism as an expression of our salvation experience. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Panginoon, nawa hindi sa mga nabaptize na Lord, hindi namin nakalimutan ang aming pagpapahayag ng aming pananampalataya, ang aming pagpapatotoo sa harap ng mga tao na kami ay tumanggap na sa inyo. Wag po nawa, Panginoon, na ikahiya namin ang aming ginawang pananampalataya sa inyo, kundi ito po'y buong tapang namin ipapahayag sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Saan po nabautismoan, I pray that it has reminded us of why we were baptized in the first place. Kung meron po rito, Panginoon, na we've been so committed, subalit ngayon ang aming commitment ay hindi na katulad ng dati. Ang init ng aming pagmamahal ay hindi na kasing init ngayon. As you have said to the church of Ephesus, remember from where you have fallen, repent, and do the first works. Sa aming pagbabalik tanaw, sa ginawa naming pagpapasakop sa tubig ng bautismo, nawa muli sa puso namin nandoon ang aming kagustuhan na panindigan ang ginawa naming pagpapahayag, pagtatalaga ng aming sarili sa inyo. And I pray, O Lord, na sa mga kapatid namin na hindi pa po nagpapasailalim sa bautismo, I pray that as they wrestle, as they weigh this decision, I pray that they would finally decide, make a commitment to declare before the public, to make a public declaration of their faith. Because we have experienced your forgiveness, because we have experienced your Holy Spirit, thank you for giving us this opportunity to express what we have received from you. Thank you, Lord. Thank you. Patuloy po kayong mangusap, nawa ang bawat isa ay patuloy na lumago sa kagandahang loob ninyo at sa kaalaman. Purihin po kayo. And now unto Him who is able to keep us from falling and to present us faultless before His glorious presence. To the only God, our Savior, to Him be the glory, now and forever, in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.